abroad. Amen. Purihin po ang Diyos. Purihin ang Panginoon sa mga pasasalamat na nagpapatunay po na ang Diyos natin ay buhay. Amen. Ang Diyos po natin ay handang magbigay sa ating mga pangailangan. Sino po naniniwala ang Diyos handang magbigay? Amen. Awit muna tayo. Sabi rin sa kanta, Draw me close. Draw me close to you. Ilapit natin sa ating Diyos ang ating buhay. Amen. Naniniwala po ko ang Diyos lang po ang may kakayanang magbigay ng ating lahat ng pangailangan. Maybe sabihin ng iba ay kaya ko yan. Hindi po. Lahat ng nasa atin ay galing po yan sa Diyos. Amen. Kaya nga po ngayon, sa umagang ito, ay ginawa ng Diyos para lumapit tayo ulit. Amen. Sabihin na sa katabi natin, lapit na. Lapit na. So, lumapit po tayo sa Panginoon through a song. Amen. Let's sing this song together. Na gawin natin ito na panalangin ng ating mga puso, desire ng ating mga puso, dahil ang Diyos po ay handang magbigay sa ating lahat ng pangailangan. Amen. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo, muling handog ang buhay ko, pagsamo mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko, Panginoon. Ikaw ang nais ko. Laman ng puso ko, O Diyos. Laman ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo, O Diyos. Yamang higit pa sa mundo. Kahit manalayo, ako'y lingapin mo. Sabihin nga po natin sa Diyos, ikaw lamang ang aking kailangan. Can we sing it together, amen? Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang. Sa iyo mananahan, O Diyos. Sa iyo mananahan. Can we declare this chorus? Amen. Sabihin po natin sa Lord, ikaw lamang. Ikaw lamang. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa iyo mananahan, Panginoon. Tayo nga po tayo. Sige po. Taas natin yung kamay natin sa ating Diyos. Kung naniniwala tayo na siya ang kailangan natin sa umagang ito, taas po natin ang mataas habang inaawit natin ang awit na ito. Let's draw near to Him. Amen. Sabi ng Bible, draw near to Him and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Kanya, lalapit din po ang ating Diyos. Handa po siyang magministeryo sa ating kalagitnaan. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo, Diyos. Nang di na malayo, muling handog ang buhay ko. Muling handog ang buhay ko. Pagsamo mo'y dalangin ko, Panginoon. Pagsamo mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Sige po, sabihin natin sa Kanya. Ikaw ang nais ko. Laman ng puso ko, Panginoon. Laman ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo, Diyos. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang hinggit pa, Lord. Yamang
higit pa sa mundo. Kahit panalayo, Diyos. Kahit panalayo, ako'y ligapin mo. Sige po, deklara natin. Sabihin po natin sa Kanya sa oras na ito, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang. Sigaw po natin, sabihin po natin ng malakas sa trono ng ating Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Ama. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang. Sa iyo mananahan. Sa iyo mananahan. Sa huling pagkakataon, sabihin po natin, express our desire to Him today. Ikaw lamang, Panginoon. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Panginoon, sa iyo kami mananahan. Dahil sa presensya mo, naroon ang kapayapaan. Sa presensya mo, naroon ang kaligtasan. Sa presensya mo, naroon po ang banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Sa iyo kami mananahan, Panginoon, sa umagang ito. That is the purpose why we are here, Lord God. To rest in your presence, Lord God. Salamat po, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Huwag muna tayong uupo. Amen. We will read a part of the verse na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Amen. Hinango ko po ito sa Awit 81 verse 10 sa New King James Version. Kung may Bible po tayo, sabay-sabay po nating basahin ang pinamagatan ko ang mensahe na open wide. Sabihin nga natin, open wide. Buksan mo ng malaki. Psalm 81 verse 10, sabi po rito, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. Ako ang Panginoon mong Diyos na nag-ahon sa iyo mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Ibuka mo ng maluwag ang iyong bibig at ako akin itong pupunuin. Pinagpala po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Hindi lang ito maging informasyon, kundi revelasyon ng iyong kapahayagan, ng iyong salita, Panginoon, ng iyong mensahe sa amin, ng iyong biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon. Maghari ka, mangusap ka, send your Holy Spirit to us today, Lord God, ang siyang magminister sa aming kalagitnaan at kumilos sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo umupo, sabi mo sa 10 tao, open your mouth. Open wide. Ayan na, open your mouth. Open na open talaga, no pa? Alam niyo po, ang Diyos ay handang magkaloob. Amen po. And I believe dapat yon ang expectation natin lagi as we live as believers in Christ. Ang Diyos po ang great provider po natin. Or maybe, minsan sa ating mga panalangin, naniniwala pa rin ba tayo na handa ang Diyos na magbigay sa atin? At minsan ay nagiging sarado na siguro ang bibig natin dahil parang paulit-ulit yung ating panalangin. Para nakikita natin, parang walang nangyayari. At minsan, sarado na rin yung bibig natin sa panalangin natin. At minsan, sarado na rin yung ating isip sa ating mga pangarap. Sino nangangarap pa rin na may gagawin pa ang Diyos sa buhay niya?
At minsan, nagiging sarado na rin tayo na ang Diyos pala ay Diyos ng himala na kaya magbigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak. At minsan, kaya natin hindi matanggap yung pagpapala dahil sarado. Tingnan mo nga katabi mo kung sarado. Sabihin mo sa katabi mo, buksan mo na. Amen po. Yan nga yung Psalm 81, it calls for God's people, amen, to open your mouth wide. Kasi nga, exercise tayo. Open your mouth wide. Tingnan ko yung mga wisdom tooth nyo. Amen. Open your mouth wide. Nga tayo. Iba yung mga Amen. Open your mouth. Okay? And I believe there's a lot of meaning why God wants to open our mouth. Amen? Ang malaki kong ilustrasyon hanggang mamya ay yung ibon na yan. No? Yung ibon na kapapanganak pa lang niya. And ang ibon na ito, parang yung mother bird want to feed her chicks. That is, even they are animals, yan yung nature ng mga nanay na ibon. Ano po yun? Yung pakakainin yung kanyang mga anak. Okay, so walang ang mga chicks na yan wala pa pong kakayanan. They are very vulnerable. Amen. Sila ay parang pwedeng anumang araw mamatay, no? Kung walang provision na mangyayari sa kanila. Amen. And they trust their mother para doon sa provision ng kanilang pangangailangan. And I believe ganun din ang ating pananampalataya. Amen ba? Na hinahanap ng Diyos. Ano yun? Yung bukas. Sabi mo sa katabi mo, bukas. Hindi sarado. Malawak. Hindi makipot. Walang pagdadalawang isip. Kundi sigurado. Amen? Ang Diyos ay sigurado pa rin. Amen po. Yan nga po yung Psalm 81, actually sinulat iyan nung panahon ni Asaph, isa siyang napakagaling na musikero sa templo ng Panginoon. They are also writing songs. Amen po. And I believe it is written for the peace of the... Kanyang ginagamit ito, kinakanta when there's peace of the trumpet o kapistahan ng tabernakulo. Ito ay pag-alaala ng mga Israel sa nangyari sa kanila sa Ehipsyo. Amen po. Na sila ay inalis ng Diyos sa Ehipsyo at pinaalala sa kanila yung kabutihan ng Diyos. Sabihin nga natin sa sarili natin, kabutihan ng Diyos. It's good to remember. There's a song that it's good to remember the goodness of God. Ano po ibig sabihin ng kanta na yon? Parang paalala, lagi nating alalahanin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Na nakalimutan na natin. Minsan yung ating pananampalataya ay sumasara dahil nga po hindi natin maalala na ang Diyos ay mabuti. That's a character of God. Amen? Karakter ng Diyos ang kanyang kabutihan. Ang Diyos ay hindi naghahangad ng masama para sa kanyang mga anak. Na ang Diyos ay handa rin magbigay. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan at handa ang Diyos na ibigay ito. Sabihin niya, bakit hindi pa binibigay? Humingi ka na ba? Pangalawa, time na ba ni Lord para ibigay? Amen? Yan nga itong Psalm 81 ay pangako ng Diyos sa bawat bukas na puso. Sabihin natin sa katabi natin, bukas na puso. Bukas na bibig sa pananampalataya. Na ang Diyos ay taga-supply. Kaya niyang isupply ang iyong pangangailangan. Kaya nga, open your mouth wide. Ibig sabihin, buksan natin and God will fill it. Kaya ng Diyos ipagkaloob ito base sa ating pinaniwalaan. Amen? Ikaw ay ngumanganga base sa iyong paniniwala. Pag konti lang paniniwala, ganyan lang nga.
Pero pag excited ka at alam mong ibibigay ng Diyos ang lahat, ang laki ng nganga niya. Minsan may isang bata na, may isang pastor na nagsabi, mag-pray tayo, ilang linggo nang hindi umuulan sa lugar nila. Pag-pray natin sa darating na linggo, dumating ang ulan. Okay, sabi nung bata, yes, naniniwala ako, pastor, sa sinabi mo. Dumating ang linggo, ngayon nga po yung araw na yon. Ano po? Nagtanong ang pastor, sino ang naniniwalang uulan ngayon? Sabi nung bata, ako, pastor, naniniwala akong uulan ngayon. Sabi, paano mo sinabi ngayon? Ito, pastor, may dala akong payong. Siya yung naniwala. Siya lang yung may dalang payong. And the Lord honored that faith. Umulan po nung araw na yon. At lahat nabasa, siya lang may dalang payong. Amen po. Sino po naniniwalang uulan next week? Amen po. Ibig ko sabihin po, amen, iba yung nagsalita lang na naniwala, iba yung talagang lumaki yung bunganga niya at umaksyon pa siya. Amen. Na naniniwala siya na ibibigay ng Diyos ang kanilang pangangailangan. So, I will open my mouth today. Sabi nga natin, Lord, I will open my mouth today. Parang hina ng, ano natin, lakas po natin. Lord, I will open my mouth today. Lakasan natin, Lord, I will open my mouth today. I will be filled by the Holy Spirit. Amen. I will be filled with the presence of the living God. I will be filled with the love of God. I will be filled with the Word and the revelation of His Word. I will be filled by His presence. Amen. I will be filled with praises and thanksgiving. Dapat po tayo'y napupuno ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Amen. And I will be filled by the goodness of my God. Dahil ang Diyos ay naging mabuti po sa akin. And I will be filled with the power. I will be filled by the Holy Spirit. Kaya open your mouth wide. Bakit? Handa na palang ibigay ng Diyos sa iyo yung blessing, hindi nakabukas yung bibig mo. Hindi nakabukas yung iyong pinaniniwalaan. Amen? Handa na palang bigay ng Diyos yung miracle mo, sarado pala ang bibig mo. Diba? Sabi ng Bible, whatever you confess, wherever you receive by faith and confess it by your mouth, there's power in our declaration. Kaya ayaw natin mag-declare. Sino naniniwala na ang Diyos ay handa magbigay? Oh, let's declare it. Amen. Kaya nga, alam niyo po, ang pinakamalaking problema ng mga klasang Kristyanismohan sa panahon natin, ano na lang po sila, mate ng church pero hindi naniniwala. Sabi na sa katabi na, hindi ako kasama ron. Kaya ako dumadaloy, naniniwala ako may Diyos. Nagagawa sa buhay ko sa umagang ito na handang mag-supply ng aking mga pangangailangan. Amen po. So sabi mo sa katabi mo, I will receive my miracles today. Amen. Kaya sabi sa Bible, His goodness and His mercy will follow me all the days of my life. Amen. Ano po yung sumusunod sa iyo yung mercy and goodness of God? Yung sinusundan ka ng blessing. Why? Bukas eh. Ang laki ng pagkabukas. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, buksan mo ng malaki. Amen. Why? Di ba when the Lord's Spirit comes, ano what happened? It break all the yokes of Satan. When the power of the Holy Ghost come,
Ano po, it will reveal not our weaknesses but the strength of the living God. Ano yun, nakikita natin, hindi yung kahinaan natin, kundi kalakasan ng Diyos eh. Amen? Nakita natin, ang supply pala ng Diyos, hindi natatapos eh. Amen? Nakikita po natin, ang biyaya ng Diyos ay walang katapusan din sa ating buhay. Kaya nga po, tayo bilang Kristiyano, amen, God, alam mo, yung supply ni Lord, magsusupply talaga ang Diyos eh. That is given to God. That is His nature. Mga kabataan, di ba ang nanay, tatay nyo nagbibigay sa inyo? Sino yung nanay, tatay dyan nagbibigay sa inyo? Taas ka kamay, binabigyan kayo ng baon araw-araw. Ha? Taas kamay nyo. Oy, iba, ayaw magtaas, hindi sila binibigyan ng baon ng nanay nila. Nagre-reklamo. Di po, ang Diyos ang nagbibigay. Amen? Kaya nga kayo nakakapag-aral eh. Di ba? Tama ba? Sabi ni iba, ay wala akong baon. Pero kahit wala kang baon, may paa ka. Tama? May paa ka. Ano purpose ng paa? Lumakad. Ba't ka lalakad? Papasok eh. Amen. Ibig sabihin, nag-supply na ang Diyos, hindi lang natin nare-recognize. Amen? Gaano pa kung bubuksan mo ang iyong, ng buong buo ang iyong pananampalataya? Dear brothers and sisters in Christ, open wide your mouth today. Open wide your spirit today. Open wide your faith today. Amen. Open wide your expectation to God today. Dapat nag-e-expect tayo. Open wide your vessel. Baka may vessel ka na gusto mong ipapuno sa Diyos. Open your vessel. Open wide to Him. Dapat yung vessel natin is available today. And God will never run out of His supply. Amen. Hindi katulad ng department store, nawawalan niya ng supply. Pero ang Diyos natin, hindi mawawala ng supply. Diba? Pag may bibili ka, minsan out of stock. Alam sabihin na iba, wala na pong supply. Diba? Pero ang Diyos, hindi niya kailangan sasabihin na wala na anak, hindi. I will supply all your needs according to my riches and glory. Alam niyo ba yung riches and glory ni Lord? Unending. Walang katapusan, walang pwedeng sumukat sa kayamanan ng Diyos. Amen? Kaya ang mga anak niya ay dapat bukas. I will open my mouth. That is our declaration. Lord, help us to open our mouth today. And today is not a day of silence, diba? Alam niyo yung mga ibon, ang lalo na yung mga chicks na yan, ang kanilang mga emosyon, may pangalan nito, yung kanilang display of needs. Sila ay binubuka nila yung bibig nila pag nakita nila nanay nila. Tama ba? Pag narinig na nila nanay nila, buka na yung bibig niya, nakabuka na. Bakit? Alam nila, mayroong pagkain. Alam nyo ba, yung malaking buka, yun ang inuuna nung nanay. Yung maliliit ang buka, sabi, busog pa to. Busog pa to sa mundo. Wag muna ikaw kain, ha? Ito muna. Yung nangangailangan muna. O, diba? Kaya yung mga malaking buka, malaki katawan. Malalakas. Diba? Sila yung mga yung immune system nila malalakas. Sila yung mas nag-survive. Sila yung mas tinutubuan agad ng mga balbas. Ay, mga balbas. Ng mga balahibo. Balbas. Di ba? Alam, malaki ang bukay. And the more na naririnig sa kanila yung tinig ng pangangailangan, the more yung nanay nagbibigay. Pag tahimik yung Kristiyano, wala, minsan natanggap. Tahimik eh.
Ano po yun? Di ba sabi ng Bible, out of the abundance of my heart, my mouth will speak. Tama ba? Ibig sabihin, kung ano man yung nasa puso natin, yun yung lalabas sa bibig po natin. Kung ang bibig natin ay puno, ang puso natin ay puno ng ekspektasyon sa Diyos, na ang Diyos ay maghihimala, lalabas sa bibig natin, yes, Lord, you are the God of miracles. You are the God who can supply all my needs. Amen. That is declaration. Kaya nga po, sa Acts 4 verse 31, di ba? They were filled with the Holy Spirit. Amen? They were filled. In Exodus 33 verse 14, sabi ni Lord, my presence will be with you. Sasamahan kita. And I will give you rest, sabi ron. Romans 5 verse 5, sabi ron, the love of God has been poured out, binuhos na ng Diyos in your heart by the power of the Holy Spirit. And kaya sabi ni Pablo sa mga taga ko, let the Word of God dwell in you. Let the Word of God fill you. Kasi dami nating Kaya nga, purihin ang Diyos, sabi ng mga Catholic priest, mag-fasting naman kayo. Kahit hindi sa pagkain. Sa Facebook, mag-fasting kayo. Sa media, mag-fasting muna kayo. Bakit? Hindi tayo magutom sa Diyos dahil puno tayo ng maraming bagay sa buhay natin. Puno tayo ng mga sarili natin na sa huli, magdadala sa atin ng kabiguan, na sa huli, ang dami pong stress, ang dami pong hopeless people, ang dami pong nawawala ng pag-asa dahil hindi sila puno ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga tumataas naman ang incident ng suicide sa Pilipinas because of hopelessness. Amen. Let the Word of God dwell in you. That you enter in His gate with thanksgiving in your heart. Dapat tayo mga tao at Kristiyano ay laging nakakakita ng dapat ipagpasalamat sa Diyos. Sino rito nagpapasalamat araw-araw sa Diyos? Amen. Bakit? Andito ka, buhay ka pa Amen. Pag nagising ka sa umaga, pasalamat ka na. Kasi meron nang hindi nagising. Pag nakatayo ka, magpasalamat ka na. Dahil may hindi na makatayo. Pag nakapag-jogging ka pa, Jerry, magpasalamat ka sa Diyos. Meron nang hindi makapag-jogging. Nakapag-exercise ka pa, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Meron nang hindi makagawa noon. Tapos kakain ka ng pagkain, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? 30% wala, hindi nakakakain araw-araw. 30%. Amen. Pag nakakatulog ka pa ng mahimbing, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil ang daming tao hindi na makatulog ng mahimbing. Amen. Pasalamat ka sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat ka sa Diyos. Amen. So, God will fill us with Him, with His presence, with His anointing that can break all the yokes of Satan. Alam niyo po ba, ang presensya lang ng Diyos ang makakatalo sa gawa ng dyablo sa buhay natin. Amen. Kaya ang daming tao, they are in the bondages ngayon. May hindi na sila makadalo sa church. Why? They are in bondage. Mula Lunes, malusog hanggang Biyernes, Sabado, magkakasakit na para hindi makadalo ng Linggo. Lunes, malakas na naman hanggang Biyernes, malakas. Sabado, sabi, ay, sakit ang ulo ko. Ang sakit, tagiliran ko. Ang sakit ang ulo ko. Pero sasayaw ako, linggo, wala na.
Amen po. So, pasalamatan mo ang Diyos dahil narito ka sa umagang ito. Amen. Kailangan lalo ka magpasalamat kung bubuksan mo ng malaki ang iyong pananampalataya. Amen. You will allow the presence of God in your life. Kapatid, gusto ng Diyos palayain tayo lahat sa umagang ito. Amen. So that we will be filled with His salvation. Amen. With His victory and with His deliverance. Gusto tayo punuin ng Diyos ng Kanyang kaligtasan. Gusto ng Diyos maligtas ka. Gusto ng Diyos magtagumpay ka. Gusto ng Diyos palayain ka. Amen. Ang sabi ng 2 Corinthians, thanks be to God who give us victory and lead us in triumph through Christ. Magpasalamat ka sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng katagumpayan at nagdadala sa iyo papunta doon sa buhay na matagumpay. Amen. Doon natin mararanasan. Amen. And let's declare that we receive our miracle. Sinaniwala ang Diyos naghihimala pa rin. Tas kamay, sabi mo, ang Diyos mapaghimala. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ay mapaghimala. Ano sa kanta kanina? Sabi ng Mark 9 verse 23. Amen. If you believe, all things are possible. Nothing is impossible with God. Kaya po tayo narito dahil alam natin may Diyos na naghihimala. May Diyos na makapangyarihan na kasama natin ay higit kaysa siya na nasa sanlibutan na ito. Nang Diyos na yon nakikipaglaban para sa akin. Amen? Basta maniwala at manampalataya lang ako. Amen po? That's why His goodness and mercy will follow me all the day of my life. Kaya nga po mga kapatid, we should not be silent. Amen? Huwag manahimik. Do not limit God. Sabi mo, do not limit God by closing our mouth and our mind. We should expect. Ang mga Kristiyano, ang dapat nag-e-expect tayo na may ginagawa pa rin ang Diyos. Naniniwala tayong may ginagawa pa rin ang Diyos. Amen. Kaya sabi doon sa isang mananampalataya, kahit na nakikita mo sa paligid mo parang puno ng mga suliranin ng problema, sa huli magpasalamat ka pa rin. Bakit? Alam mo, may gagawin ang Diyos. Kaya ng Diyos gumawa sa ating buhay. Kaya ka ng Diyos abutin sa oras ng iyong pangangailangan. That's why, alam niyo, istorya ni dun sa istorya ni Elisha sa 2 Kings, ano po, di ba yung widow woman, di ba? Wala silang source of supply. Ano sabi niya? Hanap ka ng mga lalagyan. Meron dito konting langis lang, pero hanap ka. Ano ginawa ng widow kasama ng anak niya? Naghanap sila ng mga vessel, lalagyan na walang laman. Ano hinahanap? Lalagyan na walang laman. Bakit? Lalagyan ng laman. Sino naglagay? Ang Diyos ang naglagay. Amen? At purihin ang Panginoon. Lahat ng lalagyan na dinala, pinuno na puno. Ano yun? Kaprasong langis na pumapatak, na puno yung buong lalagyan. Ano ibig sabihin nito? As long as they're empty vessel, the oil keep flowing. Amen? Sabihin, the flow is not limited. Amen po? As long as you believe. Ano ba yun? God honor the belief of that woman. Ano ba yun? Kung ano yung dinala niya, yung binigay sa kanya. Ano sabi nung? Sayang, sabi ng babae.
Sana dinamihan ko pa. Sabi mo sa katabi mo, sana dinamihan pa. Amen. Sana nilakihan ko pa. Amen po. Why? God never run out of supply. He is only waiting for empty vessel. Number 1, recognize God as your provider. Alamin mo na ang Diyos lang ang makapagbibigay ng ating pangailangan. Sabi niya rito, ako ang Diyos na nag-alis sa iyo sa Ehipsyo. Kung ang Diyos ang kasama mo, ang Diyos ang nag-alis sa iyo, ang Diyos ang nagpalaya sa iyo, ang Diyos ang bahala sa iyo. Sino pinalaya ng Diyos dito? Taas kamay. O sabihin mo sarili mo, ang Diyos bahala sa akin. Bakit? Siya'y nag-umpisa na magandang bagay sa buhay ko eh. Kung inumpisahan ng Diyos, kaya niyang tapusin. He who began a good work in you, He who started a good work in you, He is able to complete it. Kaya ng Diyos kompletuhin yun. Kung maniniwala ka, bubuksan mo, bibig mo. Amen? Kaya ng Diyos. Hindi mo kaya, pero ang Diyos kaya. Amen po? Wala tayong kakayanan, pero ang Diyos may kakayanan. Kulang tayo, pero ang Diyos labis-labis. Ibig sabihin, kayang gawin ng Diyos kung magtitiwala lang po tayo. Kaya nga, inutos ng Diyos eh. Kung ang Diyos ang nag-utos, siya din ang magpapalo. Kung ang Diyos ang nagsabi sa iyo, sisiguraduhin niya, mangyayari ito. Man, bakit? Galing sa Diyos ang salita eh. Heaven and earth will pass away, but His word will remain until in its full fulfillment. Amen po? Kaya kanino ka magtitiwala? Sa doktor? Kanino ka magtitiwala? Sa teacher mo? Kanino ka magtitiwala? Sa katabi mo? Dahil papautangin ka? Sa nanay mo? Dahil magbibigay sa iyo ng baon? Hindi po. Ang gusto ng Diyos, sa Kanya ka magtiwala. Kaya bakit? Siya yung tumatawag sa iyo eh. Kung siya yung tumawag sa iyo, handa na ang pangangailangan mo. Kapatid. Siya yung gagawa sa iyo. Ang gagawin mo lang sumunod sa kanyang instruction. Bakit? Siya yung magsasalita sa iyo. Amen? Siya yung magliligtas sa iyo. Amen po. Kaya mga kapatid, napakaganda na even si Ezekiel, sinabi yan ni Lord kay Ezekiel. Ezekiel 3 verse 1 and 2. Ano sabi niya? Son of man, eat my scroll, di ba? Hindi po dyan. Go and speak to the household of Israel. Ano yung response ni Ezekiel? I open my mouth and cause me to eat the scroll. Alam nyo kung gano'ng kalaki scroll, ganyan kalaki. Kung ako kinuman, sabi ko, Lord naman, wala bang maliit-liit? Baka yung Lord, mas maliit na version ng Bible. Pwede kong kainin. Pero laki, Lord scroll yan eh. Pero nagreklamo ba si Ezekiel? Hindi. Alam mo ginawa niya? Sinaksak niya. Binuksan niya ng malaki yung bibig niya. Sinaksak niya. Yung scroll. Amen? Hello? And the Bible said, He caused me to eat the scroll. Ang Diyos ang nagbigay ng kakayanan sa kanya na makain niya yung buong scroll. Amen po? Ano po ibig sabihin noon? Kung tinawag siya ng Diyos, bahala ang Diyos. Kung hindi niya kaya, bahala ang Diyos. Kung hindi mo kaya,
Sino gusto maligtas sa bayan niya? Pamilya niya. Di ba? We don't want our family to be in hell. Dapat nagpe-pray tayo for our family. Kung nagpe-pray ka sa pamilya mo, sino magliligtas sa kanila? Ang Diyos. Amen. Ang Diyos lang eh. Ang Diyos lang ang may kakayanan. Ano gagawin ng Kristiyano? Open your mouth. Bubuksan mo lang ang bibig mo at sasabihin mo ang pinasasabi ng Panginoon. So God wants to open the mouth of Ezekiel. And because there will be miraculous provision. God has a miraculous provision. Pangatlo po, receive God's provision and blessing. Tanggapin po natin. Amen? Tanggapin natin yung provision ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo. Receive God's provision and blessing. Ano sabi doon? Alam niyo po yung verse na to, actually, sa Psalm 81, yung susunod na verse is about a rebuke. Why? The Israel, this doesn't listen. Hindi nakinig ang Israel eh. Parating tayo. Sabi mo sa katabi mo, parehong-pareho tayo ng Israel. Ano yung pakapareho natin? Mahina tayo sa pakikinig. Amen? Minsan kahit nakaupo tayo, nakikinig tayo, sinasabi, totoo kaya to? Mahina tayo eh. Hello? Amen? Pero, sa huli, the purpose of God will prevail. Ang kagustuhan pa rin ng Diyos ang mangyayari. At kagustuhan ng Diyos na tayong lahat ay bumukas yung ating mga pananampalataya. Amen po. God's blessing is abundant. So, why it is not abundant in my experience? Baka yung may tanong na iba yun. Bakit parang wala? O bakit parang kulang? Disobedience limits our reception of God's provision. The more we disobey, humihina yung reception natin. Tumitikom uli ang bibig natin. Hindi natin ma-enjoy tuloy yung ibibigay ng Diyos. Bakit? Kaunti lang tinanggap natin. Amen? Amen po? O what happened? Israelite missed God's full blessing because of their unbelief. Na-miss ng mga Israelites yung kabuuan ng pagpapalang dapat para sa kanila. Dahil sila'y nagkulang sa pananampalataya. That's why when we miss God's best, when we disbelieve Him, nagkukulang na po tayo. In the other hand, amen, we enjoy God's best when we fully trust Him. Amen. Sino gusto ma-enjoy niya yung blessing ng Lord? Isa lang solusyon eh. Magtiwala ka sa Kanya. Bakit? He is the one who can bring it. Actually, hindi natin alam ang lahat ng pangailangan ng bawat isa eh. But God knows it. And God can bring it in completion. God can provide. Amen. That is the good news. Amen. Bakit? Siya yung makagagawa ng higit sa lahat na maaari nating isipin eh. Ibig alam ng Diyos ang higit na pangangailangan mo. Ano challenge sa atin ngayon? Ano ba challenge ng mo sa open your mouth wide. Open your mouth. Pray boldly, declare boldly and expect great things. Amen. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, I will receive today. Pangalawa, open your mouth, speak God's truth.
O, truth yan eh. Yung binibigay ng Diyos, yung ipipid ng Diyos sa'yo, truth yan. Amen? Yung pinipid ng mundo, lies. Tama? Yung gustong-gusto mo sa Facebook, minsan mga kasinungalingan yan eh. Yung pinipid sa'yo ng, sa umaga pa lang, nagraradyo ka na. Minsan, kasinungalingan yung pinipid sa atin eh. Ano po yun? Yun yung, alam nyo, yung mga naririnig nating news, puro karamihan dyan, exaggerated. Si Satan darating, exaggerate uli niya. Yung tinatanggap natin. Ano po yon? For us to close our mouth. Mamimiss natin yung gustong ibigay ng Diyos. Bakit? Sinasara natin eh. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, wag ka magsara. Buksan mo. When God speak the truth, tanggapin natin. Truth yan eh. Ba't yung binola ka ng katabi mo, tuwang-tuwa ka? Di ba mas tuwang-tuwa ka pag nakakarinig ka ng katotohanan ng salita ng Diyos? Doon ka dapat matuwa. Pag binobola ka lang, huwag ka matuwa, batukan mo yun ang bobola sa'yo. Binobola ako eh. Ang salita ng Diyos hindi nang bobola. Gagawin niya ang sinabi niya. Amen? Kaya nga, when you open your mouth, express faith more than you fear. Yes, we all have fear. Lahat tayo may takot. Tama ba? Si RJ takot. Sa asawa niya. Takot din yun. Walang masama. Takot tayo sa mga asawa natin. Si Eric, takot na yan. Amen? There's nothing wrong with fear. Kaya lang po, kung ampir na ang pinaniniwalaan mo kaysa sa iyong pananampalataya, may problema po tayo. We need to trust God over our fears and doubt. Dahil si Satanas, laging bulong niyan, takot. Diba? Kung dari concern sa'yo, huwag ka na umalis ngayon. Di ba pagod ka? Linggo kayo ni. Pahinga ka na lang sa bahay mo. Hanggang mamatay ka, magpahinga ka na lang. Para kasama kita sa impyerno. Diba, sometimes, kala natin, concern siya na concern. Pero hindi natin alam, napakatalino ng strategy ni Satan, pero mas matalino ang Diyos natin. Amen. Congratulate mo katabi mo, narito siya. Congratulations, nagtagumpay ka. Nagtagumpay ang Diyos sa'yo. O kaya nga, opening our mouth means not to be silent. Ano mo yung not silent? Sabihin, dapat tayo, ang mga Kristiyano, ang nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Tayo nagsasabi, ang buti ng Diyos sa akin. Ang Diyos ang nagkaloob ng aking pangangailangan. Amen? Hindi ako dapat tahimik, lalo na sa pagpupuri sa Diyos. Sige, lakas natin, purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Amen? Araw-araw po yan sinasabi natin. Para sinasabi mo sa kaaway, mas makapangyarihan ng Diyos na nasa akin, purihin ng Panginoon ng aking buhay, siya yung magkakaloob ng aking pangangailangan. Satanas, lumayas ka. Dahil ang Diyos na nasa akin ay mas makapangyarihan. Amen. Pagpupuri yon at declaration of your faith and declaration of the Word of God. We declare the Word of God. Tingnan niyo po, samahan mo ng word yung prayer mo. Hindi makahuma si Satan. Bakit? Alam niya, truth yun eh. Nasusulat. Diba? Bumuka bubi mo. Nasusulat. Lakasan mo. Favorite ni Reden, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lang sa abroad nabubuhay ang tao. Kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Panginoon. Dahil my Lord will supply.
Mga buksan ang bibig. Buksan mo na, kapatid. O, sino yung gusto magbukas ng bibig? Tumayo tayo. O, kung naniniwala ka kay Jesus Christ, declare mo na, Jesus Christ is the Lord and Savior of my life. Amen. Open your mouth. O mga kabataan, kung naniniwala kayong gagamitin kayo ng Lord, it start believing God. Believe God. Sige po, taas mo yung kamay mo, mga kabataan, makita ko. Sabihin mo, mga kabataan. Sabihin niyo po, Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Bubuksan ko ang aking pananampalataya. I will open wide my mouth of faith and declaration that Jesus Christ is Lord and Savior and God of my life. Thank you, Father. Sige po. Can we open our mouth today? Sige po, buksan natin ang bibig natin. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Sige po. Lord, salamat. Salamat, nagtatagumpay ka sa buhay ko, Panginoon. Despite of my limitation, Lord, despite, Lord God, nakulang pa rin ako. I'm fall short from your glory, Lord God. Kulang ako, Panginoon. Nanghihina ako, Panginoon. Limitado ako, Panginoon. Nagkakasala, natutumba pa rin, Panginoon. Pero salamat, ang pangako mo ay mananatili magpakailanman, Panginoon, na hindi mo ako iiwanan, hindi mo ako pababayaan. Hawak mo ako sa iyong kanang kamay, walang makakaagaw sa akin, Panginoon. No one can separate me from your love, Lord God. No one can separate me from your love. As you trust in the Lord, as you open your mouth wide in Him, God will fill you today. Sige po, God can fill you today. Hindi ko alam ang iyong pangailangan, pero God can fill you today. Lord, fill my brother, my sister today. Ano man yung pangailangan niya? Fill him with your presence. Fill him with your Holy Spirit. Fill him with your anointing, Lord God. Fill him with your deliverance right now. Fill him with your provision right now, Lord God. Fill him today. Fill him today. Sige po, buksan mo ang bibig mo. Fill. Let God's presence fill you today. Let God give you deliverance, total deliverance today. Let God give you your forgiveness today, your miracle today, your healing today. In Jesus' mighty name. Yes, Lord. Yes, Father. Can we pray? Sige po, baka we can minister. Pumunta tayo sa isang kapatid. Let's pray for them. Sige po, let's pray. Let's declare. Whatever we declare here on earth will be declared in heaven. Yes, Lord God. Whatever we bind on earth will be bind in heaven. There's power in your mouth. There's power in your declaration. There's power in your faith. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Father, stretch for your hand to my brother and sister right now. Sa mga nangangailangan ngayon, Panginoon. Lord, even on online, ano man pangailangan ng mga anak, kayong kakatagpo sa oras na ito. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng probisyon. Ikaw ang Diyos na magpapala, Panginoon. Lord, you can supply all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus. Thank you, Father, that you want our mouth to be open, Lord God, for us to receive more, Lord God, of your blessing, Lord God, of your provision, Lord God, of your healing, of your power, Lord God. Today, Lord Jesus, that you move in your mighty, powerful way in the life of my sisters and brothers. We declare today, Lord God, we receive it today, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Help us to have a faith in action, Lord Jesus. Tulungan mo rin kaming humakbang sa aming mga pananampalataya. Salamat po. Kayo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord.